Hi, hello everybody. I'm Prof. Bunny and welcome sa ating online classroom tutorial. Ang today's topic ay part 3 ng ating series tutorial about Oracle database. Okay? Pag-uusapan natin guys kung paano tayo mag-create ng table and iba to sa previous na ginawa natin, no? Kung paano tayo mag-insert ng data. So dito sa gagawin natin ngayon, parang once lang natin gagawin, makapag-create na tayo ng multiple data. Okay? So shout out ko lahat ng estudyante ng Systems Plus Computer College. Thank you very much sa mga nag-likes and shares and most of all sa lahat ng mga nag-subscribe, no? Malaking tulong 'yan sa ating YouTube online class para mas ganaan pa tayo mag-create ng more content. Thank you and paki-comment na lang kung ano yung mga topic na gusto nating gagawing topic sa ating online tutorial. Okay? So, let's get start. Ang gagawin natin ngayon, magla-login tayo. Click natin yung SQL, then yung SQL command. Okay. Ngayon, dito sa ating display, gagawin natin siyang 50. Mag-create tayo ngayon ng ating table. So, create table. Let's take for example, ang gagawin nating table, materials. Okay? Items. Okay, material item. So, material items. Okay. Then, open parenthesis. Number 1, yung gagawin natin, item ID. So, pag sinabi nating ID, so that is number, yung primary key, and the comma para ito yan na siya, no? Iwalay na siya doon. Okay, then next, we have the item name. Item, then name. So, syempre, pag sinabi nating name, barcar, maglalagay tayo yung link na 200 for example. Okay, then, comma. Pagdating sa number 3, we have the description. So, description. Okay, same lang din, barcar. And, lagay natin siya ng 300. Then, comma, enter. And last, yung price. Siyempre, pag sinabi natin price, that is number. Okay, number. Then, close parenthesis, and we have the semicolon para i-terminate. Ngayon, pag hin-highlight ko to, okay, dito sa upper right side, so run, makita natin sa ibaba guys, table created. So, ibig sabihin yan, success yung ating ginawang table. Okay, ngayon ang gagawin natin, mag-insert tayo ng mga data. No? Not like to sa mga previous lesson natin, naglagay tayo ng insert into, no? Insert into. Ngayon, ang gagawin natin guys, insert all. Okay? Dito sa baba, dito na maglalagay ng into. Okay, then ano ba yung ano natin, yung table name? So material, Ctrl C, Ctrl V. Okay, then open parenthesis. Ano ba yung una natin is item ID. O, lalagay natin guys yung item ID, comma. Okay, item ID, comma. Then item name, comma. Comma lang, comma. Then okay, so item name, comma. And next, description. So description, comma. And next, yung price. Okay, so we have the price. Close parenthesis. Okay, so maglalagay tayo ng comma muna dyan. Okay, doon sa price natin, siyempre,
maglalagay tayo ng values. Marami kasi siya, di ba? Okay. Open parenthesis. So, yung item ID, for example, gawin natin siyang 555. Okay. Comma, open quote, yung item name, no? Halimbawa, multi-tester, okay, single quote, comma, single quote, then yung description, okay, yung pangalan halimbawa, no? Gagamitin natin yung yung pangalan Sun, okay, para hindi tayo ma-copyright. Then, comma, yung price, okay, maglalagay tayo ng price. Okay. Halimbawa, 290. Then, after that, ang gagawin natin, close. Okay. So, ngayon, pag i-run natin to, magkakaroon na siya ng isang data o isang information doon sa ating table. Okay. Ngayon, ang gagawin natin guys, copy-paste. Okay. Control C. So, enter, Control V, enter, Control V, enter, Control V, enter, Control V. So, 5 items for example. Dito, pwede na natin babaguhin lang, 77. And, halimbawa, gawin natin siyang hammer. Yung description niya, gawin natin siyang large. And, 2,290. So, next, yung 888. Okay, for example, long nose. Okay, dito naman yung description niya is small. Small lang, size niya, di ba? Okay, so check muna natin. Small. Then, halimbawa, ang presyo dyan is 220. And this one, 999. Okay. Soldering lead. Okay, so decryption niya, di ba? Rules, naka-rule siya. Okay. To 100, 190. And last, may natin siyang 333. Okay, halimbawa, pliers. Okay, gawin natin siyang description. Okay, so whatever. Para hindi tayo no? Okay, gawin natin siyang 400. Okay. Okay, pagdating sa okay, so ngayon, ang gagawin natin guys, i-insert natin, no? So, ibig sabihin, mayroong pagkakaiba dun sa mga previous na topic na discuss natin na gumagamit tayo ng insert into, then copy paste, copy paste, copy paste. Dito guys, ginamit natin is insert all. Then, lalagay natin yung ating table, yung mga descript na tinatawag natin na name ng table, then yung tinatawag natin ng mga data. Okay? O, halimbawa, gagawa tayo ng 10 items. So, ganun lang. Copy paste lang yan. Okay, so let's start ulit, no? Halimbawa, sinelect natin siya. I-highlight natin to guys, yung lahat. Insert all. Okay, then, run. Okay, ibig sabihin, meron na siyang data to sa loob, no? So, select natin yung ating table name. Select, then, run. Okay? Kung makita natin, meron siyang item ID, item name, description, and yung price. Right? So, ganun lang simple guys on how to create or insert data na sabay-sabay na siya. Okay? So, that's all guys and thank you for watching. See you on my next tutorial. Okay, so bye-bye.